The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 20. He looked up in the sky just to stop the tears from falling into his eyes. Nakaluhod si Froilan sa puntod ng mga magulang sa naghihirap na kalooban. He was happy that he finally found his older brother, but the guilty was consuming him. Hindi niya alam kung matatawa, maiinis o magagalit sa sarili dahil sa ginawa niya sa kasintahan ng nakatatandang kapatid. But there was only one thing he could sure of. Yun ang katotohanang hindi niya kailanman pinagsisihan na may nagmagitan sa kanilang dalawa ng dalaga. Isang linggo na ang nakaraan. Probably, he would sell his soul to the devil if he cannot take her to the bed when he sees her again. Mukhang magsasapakan muli sila ng nakatatandang kapatid dahil sa iisang babae. His mouth curved into an ironic smile. Nababaliw na yata siya. Tay, Nay, hindi ko ihihingi ng tawad sa Diyos at sa inyo kung ano man ang namigitan sa amin ni Rina. Nagkataon lamang na iisang babae ang natitipuhan namin. Wika ni Froilan sa naghihirap na damdamin. Did he just say he likes Rina? Natigilan siya sa bahaging iyon. God, he likes her. Or maybe, more than that, pinagsalikop niya ang mga palad saka napahilamos ng sariling mukha. Sa nahihirapang tono, ay sinabing, hindi ibig sabihin ay nakalimutan ko na ang kasalanan ng ama niya sa pamilya natin. Kung siya ang dahilan ng pagkawala niyo, I doubt it if I could forgive him that easily. Marahil magagawa ko iyon pero hindi pa sa ngayon. Bahala na ang Diyos pawiin ng galit ang puot sa puso ko. Sinikap ni Froilan huwag maging emosyonal sa pagkakataong iyon pero nabigo siya. Hindi niya alintana ang pagmamalabis ng masaganang luha sa magkabilang sulok ng mga mata. Ngunit paano kung nagkakamali ito ng hinala? Paano kung nagkakamali ako ng hinala? Paano kung walang kinalaman ng Don? Mapapatawad niyo ba ako, Inay, Itay? Si Reyna kaya? Would she forgive me for threatening her? So bad. Would Reyna be able to love me back? Yugyug ang mga balikat na wika ni Froilan. The pain sliced through his chest as he recalled those misthreats headed to her. Noong mga sandaling pinahihirapan niya ito. Noong mga panahong pinaglalakad niya ito sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Noong pagsalitaan ito ng masasakit na salita. Nagsisikip ang dibdib ni Froilan sa pagpipigil sa sariling huwag lalong maiyak. Senyorita Froilan? Napiglet siya at mabilis na pinahid ang mga luhang nangilid sa sulok ng mga mata. Anong ginagawa niyo rito? May pagdududang tanong ng matandang lalaki nang hindi siya sumagot. Tumayo siya buhat sa pagkakasalampak sa harap ng libingan ng mga magulang sa kahinarap ang matanda. He took a deep breath na tila ba kumukuha ng lakas ng loob upang masantinig ang lahat ng gustong maisiwalat. Mang Cardo, kayo pala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, iho. Anong ginagawa mo sa puntod ng mag-asawang Gabriel at Sofia? Hindi malaman ni Froilan kung saan at kung paano magsisimula sa pagpapaliwanag dito. Mang Cardo, natatandaan niyo pa ba ang dalawang anak ng matalik niyong kaibigan? Saka muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Maraming taon na ang nakakaraan buhat ng ipapatay ng Don ang mag-asawang Gabriel at Sofia. Napatiimbagang siya at napakuyom ang kamao. Hayun na naman ang pagbangon ng galit sa puso at dibdib niya. Rumihistro sa gwapong mukha ang matinding emosyon sa alalahanin iyon. Sinumpa ko sa sarili ko na babalik ako sa lugar na ito at ipaghihiganti ko sila.
Pagbabayarin ko ang mga taong may kinalaman sa maagang pagkamatay ng mga magulang namin. Dagdag ni Froilan sa nagtatagis ng mga bagang. Kung ganon, ikaw ang bunsong anak ng mag-asawa. Hindi mo nga lang siya kapangalan kundi ikaw yun. Ako nga ho, Mang Cardo. Ipagpaumanhin po niyo kung hindi agad ako nagpakilala. Natutuwa akong makita at mabatid na buhay ka pa, iho. Nakakatiyak akong kaparis, ikalulugod din ng kapatid mo ang makita kang muli. Nasa boses ni Mang Cardo ang kagalakan. Hindi ho ako nakakatiyak diyan, Mang Cardo. Anong ibig mong ipahiwatig, iho? Hindi ni Froilan sinagot ang matanda sa tanong niyo. Sa halip ay sinabing, nagbalik ako upang singilin ang taong nasa likod ng dahilan ng pagkawala ng inay at itay. Iho, matagal nang patay si Verahel at ang dalawa pa niyang mga kasamahan nang manlaban sila sa mga pulis noong gabing pinagbabaril sila ng mga magulang mo. Pero hindi ang lalaking bumaril kay inay. Nagpupuyo sa galit na asik niya sa matanda. Hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ang hayop na lalaking iyon. Froilan, iho, huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang batas. Ngumiti siya ng sarkastiko. Saka muling nagsalita. Ang tagal kong hinintay ng pagkakataong ito, Mang Cardo. Iyon nga lang ang hindi ko magawa dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakamali ang matandang iyon. Kumunot ang noo ng may edad na lalaki sa tinuran niyang iyon. Anong ibig mong sabihin sa katagang binitawan mo, iho? Si Don Ernesto, siya ang utak sa likod ng pagtaslang sa mga magulang ko. Siya ang nagpapatay sa inay at itay para mapunta sa kanya ang maliit na lupain na pag-aari ng mga magulang ko. Ang sakim na doon na iyon ang dahilan kung bakit maaga kaming naulila at kung bakit nagkahiwalay kami ng kapatid ko. Walang kinalaman si Don Ernesto sa pagkamatay ng magulang mo, iho. At tinitiyak ko sa iyo na kailanman ay hindi siya nagka-interes sa lupain ng iyong mga magulang. At sa tingin niyo ba maniniwala ako sa inyo? Nagtatagis ang mga bagang na singhal ni Froilan. Hindi na problema ni Mang Cardo kung maniniwala ka o hindi. Sa nakikita ko ay sarado na ang isip mo sa pagtanggap ng katotohanan yan. Mula kung saan ay sabat ng bagong dating. Kuya. Tawag ng puso niya sa lalaking nakatayo sa bandang likuran niya, but Froilan didn't move a bit. Ikaw pala nagmamay-ari ng mga bulaklak na palaging nadadatnan ko dito. Formal na sa adinitan. You don't look well, little brother. Sinanyasan ng tingin ni Nathan si Mang Cardo. Nabigyan sila nito ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Ipinagpasalamat nito at kaagad namang tumalima ang matanda. Maiwan ko na kayo magkapatid at mukhang masyado niyong namiss ang isa't isa. Makahalagang tura ng matanda bago sila nito iniwan. Anong alam mo sa katotohanan? Galit na binalingan ni Froilan ang nakatatandang kapatid. I never thought I could see you again, Froilan. Shut up and answer my question. Hindi natinag si Nathan na matamaan siyang tinitigan. Ang sunod nitong ginawa ay isinilid sa bulsa ang suot na denim jeans. Ang dalawang kamay pagkatapos ay tumingin sa malawak na kabukiran. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun mo nalang kamuhian ang Tito Ernesto Andrina. Nagpakawala ito ng hangin sa dibdib bago nagpatuloy. But you were wrong, dear brother. Those two were both innocent. Katulad din natin noon, bata pa si Reyna at walang muwang sa nangyayari sa paligid. As for her father, he had no idea what had happened that night. Those bastards who murdered our parents weren't working for him. Mga tauhan yun ni Darius.
His stepbrother na ngayon ay nasa Amerika naninirahan. How do you know about this? Sagi, ingir fasin anir Rolfsi. Ay, bisi isko sa mo manu nga daga akaniris. Adi na bak nga nadata kanis gawagay nila nga mas nalirfus bangis sa panungulan. Harus na sir na. Ya, di na ini israay nga nasusan rando di sa malandik nga lungodarog ni sa kakana ko na. Hermamat baso. He felt sorry for her as he felt disgust himself. What did he had done to her? He gritted his teeth as he tightly clenched his hand with rage. At ako, hindi mo man lang ako hinanap. The ironic smile skipped from his mouth. Naroroon din ang matinding pagdaramdam at hinanakit sa tinig ni Froilan. Sunod-sunod na rin ang pagmamalabis ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ikaw kagad ang hinanap ko nang magkamalay ako. Pero may nakapagsabing nasagasaan ka raw nang rumaragas ang sasakyan. That you were hit and run. Halos hindi na makilala ang mukha mo dahil iyon ang isaktong niipit ng gulong ang mukha mo. But I doubt it. Nagpumilit akong makita ang bangkay ng batang nasagasaan. He was wearing exactly the same clothes nang suot mo nung gabing iyon. But I wasn't convinced enough para maniwala. O siguro ayokong tanggapin na pati ikaw ang mawawala rin sa akin. He added as he tried himself not to croak. Nakiusap ako sa nurse. Niitas ang damit mo. Sa may bandang may balat ka. Doon ako nakasiguradong hindi ikaw yun. Hirap na hirap din ang kaloobang pahayag ni Nathan. Nung makalabas ako sa ospital, Tito Ernesto took me into their house and treated me as one of his family. He and his wife were very sorry for what had happened to our parents and to you. Kaya napagpasyahan niyang ampunin ako total. Matagal na niyang gustong magkaanak pero hindi na pwedeng manganak si tita. Pagpapatuloy ni Nathan. Pero biglang dumating ang mag-asawang Rojas. That now my parents. Hindi magkaanak ang mama kaya kinupkup nila ako. I grabbed the chance para rin makatakas sa bangungot na iyon. But that doesn't stop Tito Ernesto and his family from caring for me. He is my father's best friend anyway. Si Froilan ay hindi malaman ng sasabihin. Nakikinig lamang siya sa paliwanag ng nakatatandang kapatid. Humingi ako ng pabor sa mga umampon sa akin na ipahanap ka. Hindi naman ako nabigo dahil kumuha sila ng detective upang maghanap sa'yo. Pero sa loob ng 3 taon wala pa rin kaming natanggap na magandang balita mula sa'yo hanggang sa sumuko na ang mama at papa sa paghahanap sa'yo. Nawala na rin ako ng pag-asa na maghanap. Hanggang sa madesisyon na ng mama at papa na magtungo ng Amerika kasama ko. I didn't stop looking for you. He said after hearing his older brother. And I'm glad you didn't. Nathan smiled and rejoiced. Actually, I hired a detective nang makabalik ako from state para muli kang ipahanap. And I have no idea that you've grown into a handsome man. Sa ating dalawa, nakakasiguro akong mas magandang lalaki ka, kuya. He joking responded. Froilan, kapatid ko. Kuya, I miss that. And I miss you terribly, little brother. I miss you too, Kuya Francis. And I'm glad that you kept your name. Nathan. Nathan spread his arms to embrace his younger brother, Froilan. Hindi naman ito nabigo at yumakap din ito sa nakababatang kapatid. Actually, nahanap ka na rin ng inupahan kong detective. Naunahan mo lang yata ako. Sabi pa nito habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Froilan just tapped his brother's back and responded. He was so happy at wala yata siyang pasidlan ng kaligayahang nadarama niya. Nagkita na sila ng kapatid niya. There was only one thing that bothers him, si Rina. Never thought that I could be this emotional. Si Nathan na pilit na kinukubli ang emosyon.
at ang kanyang mga luha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.